Kung isa ka sa mga matagal nang humahawak or nag-hold kay XRP, malamang ramdam mo ang kaba nitong mga nakaraang araw. Maraming traders at investors ang nakaabang sa isang malaking macro event na pwedeng magdala ng matinding pagbagsak sa buong crypto market. Ang takot ay totoo dahil kapag interest rate decision ang usapan, madalas ay may kasunod na gulo sa presyo. Pero ayon po sa kilalang crypto commentator na si Austin Hilton, may nangyaring kakaiba. Ang inaasang malakas na bagsak ay hindi po dumating. Sa halip ay nakita natin ang isang market na kalmado at saka kontrolado. Para po sa atin bilang mga holders o hodlers, ito po ay isang mahalagang senyales. Ibig sabihin may pagbabago sa kung paano po tumutugon or nagre-react ang market sa mga ganitong balita. At dito po magsisimula ang mas malalim nating pag-unawa kung bakit ito mahalaga para kay XRP ngayon at sa mga susunod na buwan. At ayan, bakit nga ba inaasahan ng market ang matinding volatility sa crypto? Ayan po siya, si Ginoong Austin Hilton. Ang ugat ng takot ng market ay nagmula sa desisyon ng Bank of Japan na magtaas po ng interest rate ng 75 basis points. Dahil po sa time zone differences, lumabas ang balita habang tulog ang karamihan ng mga traders, kaya mas lumakas ang kaba. Sa loob ng maraming taon, ginamit po ang Japanese yen bilang murang utang para mag-invest sa mas risky assets gaya ng crypto. Ang tawag po dito ay yen carry trade. Kapag biglang tumaas po ang interest rate, napipilitan ang mga investors na magsara ng positions. Ito po ang dahilan kung bakit may pangamba ng forced liquidation. Kapag nangyari po ito, madalas ay domino effect sa buong market. Kaya marami pong traders ang naghanda sa posibleng malalim na pagbagsak ng presyo ng XRP at ng iba pang mga major coins. Ngayon ay ano po ba ang aktual na naging galaw ng XRP at ng buong market? Sa aktual na datos na ibinahagi po rito ni Hilton, makikita na hindi po ganoon kalala ang naging epekto. Sa XRP ay bumaba lamang ng humigit kumulang 1.5% sa panahong ito. Ang buong digital asset market ay halos kalahating percent lang ang ibinaba. Si Bitcoin ay nanatiling matatag malapit sa mid $80,000 level. Si Ethereum naman ay nag-hover or naglalaro lamang sa ibaba ng $3,000. Sa XRP na dating bumaba sa paligid ng $1.80 ay agad ding bumawi ng ilang sentimo. Kaya para po sa atin bilang mga holders, malagang signal ito. Ipinapakita nito na kahit may mabigat na balita sa macro side, ay may resilience na ngayon sa XRP sa market. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang Bank of Japan decision sa psychology ng mga investors? Ayon po kay Hilton, ang pinakamahalagang bahagi ay hindi lang ang rate hike, kundi ang inaasahan na ito ng market. Ayan, inaasahan na po na ito ng market. Hindi po ito biglaan. Maraming institutional players ang may sapat na oras para mag-adjust ng kanilang exposure. Dahil dito ang deleveraging ay nangyari ng paunti-unti at hindi po ito sabay-sabay. Dahil dito ang deleveraging ay nangyari ng paunti-unti at hindi po sabay-sabay, at kapag ganito po ang nangyayari, mas kontrolado ang galaw ng presyo. Wala pong panic selling, walang chain reaction ng liquidations, at para po sa atin, ito ay sinyales na mas mature na ang crypto market kumpara noong mga nakaraang taon. Mas marunong na ang mga investors na magbasa ng macro signals at mas handa na sa XRP na harapin ang ganitong klaseng global financial events. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang forward guidance ng Japan hanggang taong 2027?
Isa pang binigyang diin ni Hilton ay ang mensahe ng Japanese policymakers. Ayon po sa kanila, posibleng wala ng karagdagang interest rate hikes sa mahabang panahon. Maaring umabot pa ito hanggang 2027 kung walang malaking pagbabago sa ekonomiya. Para sa market, ito ay malinaw na policy clarity. Kapag malinaw ang direksyon, mas nababawasan po ang takot ng mga investors. Hindi na kailangan ng biglaang pagbenta. Para po sa atin bilang mga XRP holders, mahalaga ito dahil nababawasan ang isang malaking source ng uncertainty. Kapag stable po ang macro environment, mas nakakapag-focus ang market sa fundamentals. At dito, mas may pagkakataon sa XRP na ipakita ang tunay nitong value sa long term. Ano naman po ang kaibahan nito sa mga nangyari noong nakaraang taon? Inihambing po ni Hilton ang kasalukuyang sitwasyon sa mga pangyayari noong kalagitnaan ng taong 2024. Noon may mga policy changes na dumating nang hindi po inaasahan. Ang resulta ay matitinding pagbagsak ng presyo ng mga major cryptocurrencies. Walang sapat na oras ang market para mag-adjust, kaya ang selling ay naging magulo at saka emosyonal. Ngayon ay malinaw po ang kaibahan. Ang impormasyon ay nauna, ang market ay naghanda, at ang galaw ng presyo ay mas disiplinado. Para po sa atin, mahalaga ang aral na ito. Ipinapakita po nito na kapag predictable ang macro events, mas nagiging stable ang crypto ecosystem. At si XRP ay kabilang po sa mga nakinabang dito. Ngayon ay ano naman po ang short-term outlook para kay XRP at sa crypto market? Sa short term ay sinabi po ni Hilton na maaring manatiling tahimik ang market. Papalapit na ang pagtatapos ng taon at karamihan ng mga traders ay nakatuon na sa holidays. Kapag ganito po ang season, kadalasang bumababa ang trading volume. Ibig sabihin ay mas kaunti po ang volatility. At para po sa atin bilang mga holders, hindi po ito masamang balita. Ang consolidation ay nagbibigay po ng oras para mag-ipon ng lakas ang market. Posibleng maging mas malinaw po ang galaw pagsapit ng umpisa ng taong 2026. Lalo na kapag nagsimulang pumasok sa usapan ang mga regulatory developments gaya ng Clarity Act. Dito po muling maaring gumalaw ng mas malakas sa XRP. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ang nangyaring ito ay isang tahimik pero mahalagang panalo para sa atin bilang mga XRP holders. Hindi man tayo nakakita ng biglaang pump, ang mas mahalaga ay walang malaking damage. Nawala ang isang malaking threat sa market at napatunayan na kaya na ni XRP na tumayo kahit may global economic pressure. Ipinapakita po nito na ang market ay unti-unting nagiging mas rational. Mas pinapahalagahan ang impormasyon kaysa emosyon. Para po sa mga long-term investors at saka hodlers, ito ay magandang sinyales. Ang ganito pong mga pangyayari ang naglalatag ng pundasyon para sa mas malalaking galaw sa hinaharap. Kaya manatili pong kalmado, manatiling mapagmatsyag at manatiling may tiwala sa ating strategy. At ayun hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.